Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But It that's is not how, my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Seryosong-seryoso na si Senator Marcoleta dyan sa Senate hearing. Ito, sagutan po nila ni Rimulya tungkol po sa batas, kung ano talaga yung sinasabi ng batas tungkol po dyan pagdating sa witness o sa gagawing witness. O ito, panoorin natin ang video. Mr. Secretary, a couple of days ago, in the last hearing when you were here, we somehow settled the issue that restitution is not a requisite for an applicant to the WPP. Is that correct? It's not in the law. But sa akin ko kasi, hindi lang po batas na nagdidictate dito. It's also what is morally right, what is expected of us. Yan po kasi, kahit hindi nilagay sa batas, mga given po yan sa ating lipunan. What do you mean by that, Mr. Secretary? Kasi wala nga sa batas yung ano. Wala yung, nga sa batas. Yung Then, ano requirements ilalagay mo sa batas? for admission to the witness protection. Ang restitution is not part of it. Yes, it is not. Oh, pero hindi ho nangangahulugan na hindi namin pwede i-layout yan depending on the case. Mr. Secretary, I am still in the stage where a particular applicant wishes to apply under that program. And there is a process. In the process, restitution is not one of the requisites. Is that correct? Opo, pero if it's in terms of this case being a financial crime, sir, this is a crime against the Mr. financial Secretary. status of the Filipino people, of the Philippine Republic. I think that it's just right. Mr. that we ask. Secretary, are you amending the provision of the No, law? sir. No, sir. But that is how we run the witness protection program. As a lawyer, Mr. Secretary, may I ask you, in a criminal prosecution, the civil liability is impliedly instituted. Is that correct? Of course. Kaya nga eh. Hindi naman nangangahulugan kung sakasakali na natapos na yung criminal prosecution, kapag ka nakita na mayroong criminal liability yung tao, because it is impliedly implied, doon lang magkakaroon ng restitution. It will come after. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-restitute on how it can be restituted? Nag-a-apply pa lang eh. Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. I thought nung dumating ka dito, nagkaintindihan na tayo eh. Kaya nabablar ang proceedings natin eh. Kaya nga kinote ni, siguro, ang chairman kanina gusto kong ituloy ito, sinabi niya, nagpa-interview siya, na goodwill and sincerity should be done para i-test. Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But It that's is not how, my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am The operating. arbiter Sir, is can I the speak, law. sir? May I speak, sir? Yes, you I'm are operating from the. Senator Marcoleta. Yun naman pala. Nasa batas naman pala. Sa bagay, nakikita po natin kung gaano kagaling po si Senator Marcoleta pagdating sa batas. At hindi niya inuurungan kung sino man dyan ang makakatapat niya para lang sa katotohanan. Ang daming bumilip dyan kay Senator Marcoleta. Dapat kasi talaga, siya yung chairman talaga ng Blue Ribbon Committee para walang takipan. Lahat ay dapat managot na ayon sa batas. Yan ang gusto ni Senator Marcoleta. Ewan ko lang kung anong plano ng iba. Eto, magbasa tayo ng komento dyan sa mainit na sagutan na naman dyan sa Senate hearing. Ang sabi po dito ni Mary Jane Baluma, ang administrasyon ngayon hindi na sumusunod sa batas. Yan ang nakikita ng mga tao ngayon tulad ng ginawa nila sa dating Pangulo. Kahit sa paggalang lang ng batas natin, hindi na nila sinusunod. Ganyan si Rimulya at iba dyan. Naku po. Napapanood naman ng karamihan kung anong nangyayari dyan ngayon. Sabi ni Roy Arante Jr., sunog na sunog si Bunjing tapos may balak pa maging ombudsman. Ako, sabi ni Nick Briones, itsura ni Rimulya, pagod na pagod na. Naku, sa dami ng napapansin nyo, yung tsura pa niya. Siyempre baka naman hindi nakakatulog yan kung ano yung mga dapat niyang gawin. Sabi ni Panero Eliadante, haha, pahiya ka naman sir kay Marcoleta. Magaling na abogado. Yan yung sinasabi ko sa inyo, na magaling na abogado yan. At mas marami pa sana siyang mapanagot na mga magna kung siya yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Yun nga lang, nung may na banggit na pangalan, malalaking isda dyan sa hearing niya, bigla siyang pinalitan. O sabi ni Gary Lagrama, bakit Rimulya ayaw ng matuwid na investigasyon? Puro palihis. Hirap talaga matuwid ang sistema ng gobyerno ng Pilipinas. Ayon po yan sa napanood po nila. Pero siyempre, sana maging maayos po ang investigasyon dyan sa Senado. Kasi sa Kamara, hindi natin alam
kung matutuloy pa ba ang investigasyon nila dyan sa flood control project. Nako, eto na. Nararamdaman nyo na ang pagbabago ng takbo sa investigasyon dyan sa Senado. Pero depende pa rin yan sa taong bayan kung kontento ba sila sa ginawang investigasyon dyan sa Blue Ribbon Committee na kung saan si Senator Ping Lacson na ang chairman. Sino ba ang gusto nyo? Sino ba ang magaling pagdating sa investigasyon? Si Ping Lacson o si Marcoleta? Comment tayo dyan. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.